Finally! Thank you, Lord. O siya, sige na sis ha. Bye-bye. Thank you. Babe, approve na yung visa ko. Finally, nandito na tayo sa Subic, babe. Ano yung nasa leeg mo, Iha? Evil eye ba yan? Oho. Ining, tanggalin mo yan. Tanggalin mo na yan. Po? Tatanggalin? Bakit ho? Dahil babalik sa'yo ang lahat ng kamalasan. Lola, hindi ko po ito tatanggalin. Dahil maraming magandang naidulot nito sa akin. Tsaka, pangontra ito sa mga taong inggit. Sa umpisa lang yan, Ining, tanggalin mo yan. Tanggalin mo na. Pasensya na ho. Pagsisisihan mo kung bakit hindi mo sinunod ang sinabi ko. Pagsisihan mo! Hello ho? Sino po ito? So, hi mga mima ko! So, for today's video, sasagot tayo sa comment. So, sabi niya dito, ayan, sabi niya, pwede po ba yan sa lalaki? So, yung tinutukoy ni sir is itong tinitake ko na Lipotayon, which is nakakapayat po siya. 100% na pwede po ito sa lalaki. At mas maganda po siyang i-take kung nag-workout or nag-gym po kayo. At mga mima ko, 4 types of glutathione na po siya. Kaya masasabi ko talaga sa inyo na sobrang effective talaga nito. Kaya sa mga mima ko dito na gustong pumayat at ma-achieve yung body goals nila, itong product na ito ang makakatulong sa inyo. Nurse, 3 minuto na kami nandito. Pero hanggang ngayon, hindi niyo pa rin inooperahan yung anak ko. Ano hinihintay niyo? Mamatay siya mula sa sakit bago kayo umaksyon? Misis, kumalma lang po muna kayo. Sorry po, pero hindi po kasi kami basta-basta nag-oopera hanggat wala pong doktor. Hintay na lang po natin si Doktora Gina. On the way na po siya. Tinawagan ko na po. Nasaan ba kasi yung Doktora Gina na yan? Kanina pa kami nandito Nasaan ba yung Doktora Gina na pinagmamayabang mo? Ha? Nanonood ng sine? Nagwawalwal? Mamamatay na yung anak ko! I'm here. What's happening here? Doktora Gina? Mabuti naman na dumating na kayo. Ikaw? Ikaw si Doktora Gina? Napaka-irresponsable mo. Alam mo, ang nararapat sa'yo mawala ng lisensya. Mamamatay na yung pasyente mo, Mamamatay na yung anak ko, and yet ikaw, chill lang? Ma'am, relax lang po kayo. Relax? Kung yung anak mo yung nasa kalagayan ng anak ko ngayon, ha? Makakapag-relax ka pa ba, doktora? Naranasan mo na bang mamatayan ng anak? Hindi ikaw ang mamamatay ng anak, kaya nasasabi mo yan. Doktora, excuse me po. Urgent. Operation for chest kabilang nervous room. Anak ko. Kaya kong sirain ang pangalan mo kung sakaling may mangyaring masama sa anak ko. Mrs., hindi ako Diyos at hindi ko rin hawak ang buhay ng anak nyo. Pero bilang doktor, gagawin ko lahat ng makakaya ko, mailigtas ko lang siya.
Excuse me po. Doktora, alam ko naman po na magaling po kayong doktor. Pero sa kasong to, mukhang malabo na yata siyang mailigtas. Magtiwala ka lang, Nurse Bea. Gagawin natin ang lahat ng makakaya natin. Prepare all apparatus, please, and always check the heartbeat. Doktora, paano kung hindi na natin siya kayang iligtas? Clear. Doktora, wala na po talaga eh. Oh my God, be. Tingnan mo si Jessa. Nagsasalita siya mag-isa. Ay, naku, be. Baka naman ano lang yan. Lasing, di ba? Kilala mo naman yan si Jessa, di ba? May pagkakrung-krung yan. Be, hindi talaga. Tingnan mo, may paturo-turo pa siya. Oh, naku, natakot na ako dyan. Oo nga, parang may kausap talaga siya. Natatakot na ako para sa kaibigan natin. What if tumawag na kaya tayo ng doktor? Ganito na lang. Asalan natin siya kung saan siya pupunta. Kaya nga eh, parang iwan. Oo, ayun naman siya. Sino naman ba kausap niyan? Oh, saan ka? Ay nako, sakto. Pupunta rin ako dun ngayon. Ano lang kaya? Kumain na lang kaya muna tayo. Sabi sa'yo, B.E. Malala na talaga yan eh. Tingnan mo, inaaya niya pang kumain. Be, kinakabahan na talaga ako para sa kaibigan natin. O siya, sige na. Sabay na tayo. Sige na, tara na. O, tara na. Sige. Ay, tara na. Sundan natin. Jessa? O, bakit? Be, okay ka lang ba? Nagsasalita ka kasi mag-isa. Ano? Nagsasalita ako mag-isa? Oo, be. Naalala ko yung nasa CR ka tsaka doon sa court. Nagsasalita kang mag-isa. Hindi. Kausap ko si Gio. Yung bago kong kaibigan, hindi totoo si Gio. Wala ka talagang kausap. Lahat na yan, imahinasyon mo lang. Trust me, hindi totoo si Gio at wala ka talagang kausap. Anong walang kausap? Kausap ko siya dito mga be. Ayan o. Ay, naka-earpads kasi ako. Ayan, kausap ko siya dito at dito be. Nakilala ko siya sa OFO. Alam niyo sa OFO, marami kayong makikilala doon. Maraming cute, gwapo. Ay, sorry be, naka-earpads ka pala. Sorry. Sinusundan niyo ako? Grabe, napaka-judgmental niyo ah. Palibhasa, wala kayong mga kaibigan eh. Eh kung mag-off na lang kaya kayo, makakilala pa kayo ng maraming kaibigan doon. Hindi yung buhay ko pa yung pakikialaman nyo. Lo, ikaw kasi eh. Kasalanan mo to. Anak, tingnan mo. Ang dami ang pinadala sa atin ng tatay mo ngayon. Nay, matanong ko lang, ano po ba talagang trabaho ni tatay sa ibang bansa? Bakit ang dami niya palaging pinapadalang pera? Anak naman, syempre marangal. Ano bang iniisip mo na nang-hold up yung tatay mo dun sa abroad? O siya anak, magbihis ka na doon at magsha-shopping tayo ngayon. Nay, nagpadala na naman ba sa inyo si tatay? Eh di ba kakapadala lang yan nung isang araw? O bakit anak? Ayaw mo ba ng ganon? Na marami tayong pera? O ito na ha. Ayan, baon mo yan.
O yan ako, ubusin mo yung pera mo na yan ha. Kung gusto mo, mag-shopping ka ngayon din. Oo, para mas mabilis maubos yung pera mo. Tapos kapag naubos na, humingi ka sa akin ulit, ha? Ano kaya kayo ng mga kaibigan mo? Puntahan nyo kung ano yung gusto nyong puntahan, mag-travel kayo, ganun-ganon. Gumastos ka lang anak, humingi ka lang sa akin kapag naubos na yung pera mo. Huwag na po, Nay. Itatabi ko na lang ito. Sayang din pang dagdag ng ipon ko. Bala ko kasi sanang bumili ng sasakyan. Oh. Oy, ano bang hinihintay mo dyan, anak? Testing mo na yung kotse mo. Nandoon na sa labas yung paborito mong kotse.